Pagputok pa lang ng araw, naglalakad na sa islang ito si Nick. Maaga siyang gumising para bisitahin ang maliit na kuweba. Pero hindi siya nag-iisa dahil nakamasid sa kanya ang grupo ng makamandag na sea snake. Anumang oras, handa silang umatake. Pero hindi ito problema para kay Nick. Dahil kaibigan ang turing niya sa mga ito. Sa larawang ito, makikita ang sea snake na nakasalampay sa leeg ng isang lalaki. Wala siyang takot, hawakan na ang ahas. Nakilala ko si Nick, ang lalaki sa larawan. Dinala kami ni Nick sa pusod ng Crocodile Island. That's a crocodile head. And nakita mo yung may butas, yun yung tinatawag na eyes of the crocodile. Tingnan natin kung gaano kadami yung mga banded sea crate dito at mga yung size nila, kung gaano sila kalaki. Sa bungad pa lang, may maliit na ulong sumilip sa batuhan. Mukhang nagising sa kanyang pagtulog. Ilang saglit pa, unti-unti niya nang nilabas ang buo niyang katawan. Isa itong banded sea crate o tugasi kung tawagin sa isla. So here nagpapahinga yung banded sea crate. And ang size niya medium lang. Mahihain siya. Hello. So nung nakakita ng tao, medyo umiiwas-iwas na siya. Ang laki! Ang laki! It's a yellow lip banded sea crate. So ang ganda ng nito, ang design ng kuweba na ito. May mga parang mini pool sila. Ang tugasi, palangoy-langoy lang sa maliit niyang pool. Mabilis sa tubig. Pero pag-ahon, nagiging kalma ang galaw. Mabilis siya pag nasa tubig, pero pag nasa lupa, hindi gaano. Kita mo itong kanilang buntot. Ito yung pagkakaiba ng land snake. Is yung tail nila, parang paddle, Parang paddle yung kanilang tail para it will propel them to move underwater. Isa sa pinakamakamandag na uri ng ahas sa buong mundo ang mga sea snake. Kapag nakagat ng sea snake, sa loob ng 3 oras, posibleng makaramdam ng panlalabo ng mata, paglalaway, pagsusuka, hirap sa pagsasalita at muscle pain. Noong 2018, namatay ang isang mangisda sa Australia dahil sa tuklaw ng sea snake. Pero para kay Nick, kaibigan ang mga ito. Bakit mo sila tinuring na kaibigan mo? Hindi naman sila nangangagat, sir. At saka nasanay din po ako dito kasi sa Culebra Island dati, sobrang dami doon, sir. Kung hindi sasaktan ang tugasi, tahimik lang itong lalayo sa tao. Ninuno ni Nick ang may-ari ng isla. At may 3 taon na siyang caretaker nito. Kaya sa tuwing may turista sa lugar, agad din niyang inilalayo ang mga ahas para hindi masaktan o maapakan ng mga bisita. Pag wala na yung bisita, pinapakawalan ko din po. Sa Crocodile Island sa Pangasinan, nakatira ang mga tugasi o banded sea crate. Ito ang nagsisilbing sanktuaryo ng mga makamandang na ahas. Sa ilalim ng dagat, busy sa paghahanap ng pagkain ang isang tugasi. Kapag nabusog na,
agad siyang babalik sa mga batuhan para magpahinga at matunaw ang kinain. Mahimbing ang tulog ng iba niyang kasamahan. Relax mode lang sila sa batuhan. Ang lalaking tugasi na ito, ready nang maghanap ng kapareha. Sa mundo ng mga sea snake, di hamak na mas malaki ang babaeng tugasi kesa sa mga lalaki. Kaya naman, mas mahirap silang ligawan. Ilang saglit pa, nagkumpulan na ang mga sea snake sa isang sulok. Kapansin-pansin ang pagpintig ng katawan ng mga tugasi. Senyales ito na handa na silang magparami. Magandang balita ito dahil tuloy pa rin na nagpaparami ang kanilang lahi. Gaya ng mga pawikan, meron silang tinatawag na philopatry. Ibig sabihin, bumabalik sila sa lugar kung saan sila pinanganak para dito mangitlog. Sa Dasol, Pangasinan, mahimbing ang tulog ng mga tugasi na aking inabutan. Sukat na sukat yung pagtulog niya dito. So hindi ko nito gagambalahin, pero in-examine ko, most of the big ones are the females. Ano? So sabi ni Nick, meron parang mas malaki dito. Dahil kung i-measure ko yung daliri ko dito, dalawang daliri ang lapad ng katawan niya. Please do not do this because kami, kabisado namin yung mga behavior nito. We're the experts in wildlife. Kaya huwag niyo pong gagayahin ito, no? Kasi makamandag itong uri ng ahas na ito. Kahit taglay nila ang nakamamatay na depensa, hindi pa rin sila ligtas sa mga banta. Ang katabing isla ng Crocodile Island, dati raw pugad ng mga tugasi. Pero bigla raw silang naubos dahil sa mga tao. Bale, ito yung sinasabi mo na mas maraming mga walwalo dito. Tapos anong nangyari? Bakit nawala sila? Pinagkukuha po yata ng mga yung mga Trader? Opo. Ginagawa pong wallet, belt, tapos yung belt bag na Ganon. Sa pag-aaral na ginawa ng Australia, mula 4,000 to 5,000 kilos ng dried sea snake ang ginagawang pagkain sa mga poultry noong 1970 sa Pilipinas. Sa parehong taon, 180,000 to 200,000 balat din ng sea snake ang ini-export kada taon para gawing leather. Pero sa ngayon, bawal na itong hulihin. Dahil sa hunting, napipilitan ang ibang sea snakes na lumipat sa mas ligtas na lugar. Ito dati daw makikita na umaakit dito yung mga sea snakes, ano? Pero ngayon kahit isa wala tayong makita kundi nandun siya sa Crocodile Island. Si Nick, may malalim na hugot kung bakit niya ginawang kaibigan ang mga sea snake. Hindi lang para mag-trending sa social media, kundi para masigurong hindi na maulit ang pagkaubos nila. Dahil kahit makamandag, may mahalaga silang papel sa kalikasan at hindi natin dapat kalimutan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.